Inalmahan ang mga biktima ng bagyong Yolanda at ng krisis sa Zamboanga ang ilang bahagi ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Noynoy Aquino kahapon. Hindi raw kasi nila ramdam ang ibinida ni Pinoy sa talumpati na mabilis na rehabilitasyon matapos ang sinapit nilang trahedya. Saksi si Ruth Cabal. Sa loob lang ng 8 buwan, idineklara na ng United Nations mismo na nasa yugto na tayo ng rehabilitation. Ang pagmamalaking yan ng Pangulo kaugnay ng pagbangon ng mga sinalanta ng bagyong Yolanda na panood mismo ng mga biktima sa labas ng kanilang mga tent. Hindi lang daw sila walang permanenteng tirahan. Nandito pa rin sila sa lugar na maituturing na mapanganib. Nandito kami sa Nobel Zone. Hindi pa kami nakakalipat dahil kulang nga. Kulang yung suporta ng government. Kung tutuusin, aminado naman ng gobyerno na relief operation pa lang ang natapos. Marami pang bahay na kailangang ipatayo. Marami pang mga kababayan natin ang kailangan ibangon muli. Pero kahit pala ngayon, marami pang umaasa sa relief o tulong ng gobyerno. Naghirap ang mga tao dito. Matagal dumating ang tulong. At hindi lang ngayon, kundi kahit noon mismo kasunod ng paghagupit ng bagyo. Kahit kasi totoong dumating ang tulong kinabukasan matapos ang bagyo. Sa loob ng 4 na oras pagkatapos ng bagyo, nakapasok na ang 3 nating C-130 na may dalang ayuda. Natenga naman sa mga drop-off point at hindi agad na ibiyahe dahil sarado ang mga kalsada. Kinwestiyon din ng ilan ang sinabing ito ng Pangulo. Sa ikalawang araw, dumating na ang Rapid Health Assessment Teams ng DOH. Ang dagdag na sundalo, pulis at BFP personnel mula sa ibang probinsya. Wala kasing mga pulis at sundalo kaya November 9 pa lang may mga naulat ng looting o panlilimas sa laman ng ilang tindahan at establishmento sa Tacloban. Kinabukasan na sinabi ng Pangulo na magpapadala sila ng dagdag na sundalo at pulis sa probinsya. At gabi na noong November 10, nagsimulang magbiyahe ang dagdag na puwersa. Kaya nagpatuloy ang mga tagpo ng panlilimas, tulad ng ginawa sa mga sako-sakong bigas sa malaking barkong ito na sumadsad sa lupa na nakuna ng GMA News noong November 11. November 11 na rin ang magdeklara ng State of National Calamity ang Pangulo, 3 araw na matapos manalasa ang bagyo. Katunayan, ayon mismo sa pahayag ng Pangulo nitong Marso, I apologize if we could attack even faster. Insulto sa mga biktima ng Yolanda, tila nag-iimbento siya at medyo kasing tindi po ng bagyo yung kanyang imagination doon sa pag-iimbento niya na mabilis daw umaksyon ang gobyerno tungkol sa Yolanda. Hindi napapabayaan. Ang palagay ko, ang gusto ko lang ipaabot sa ating mga nanonood, nakikinig, tuloy-tuloy po ang aming pakikipag-ugnayan sa lokal at talagang hindi ho kami humihinto na maibalik ang inyong kalagayan, hindi lang sa dati ko, hindi sa mas mabuti pang kalagayan. pinagmalaki rin ng Pangulo ang tulong sa mga naapektuhan ng pagsugod ng mga tauhan ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari sa Zamboanga City noong nakaraang taon. Pagpasok nga po ng Agosto, magsisimula ng lumipat ang mga apektadong pamilya sa mga permanenteng bahay sa Marta Drive Subdivision. Pero hindi pa tapos ang maraming bahay sa subdivision ang puntahan namin kanina. 3 araw na lang bago ang Agosto. Kaya marami ang mga nasa evacuation center pa rin. Sabi niya, tama tayong tao magawa ng bahay up to 6 months to 18 months. Hanggang ngayon, bakit wala pa? Hindi naman yung tutupad yung mga iba. Gaya ng sinabi niya sa amin dito. Bukod dyan, may ilang usapin din na hindi raw natalakay. Tulad ng pork barrel scam at agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Maaring umiiwas na siya sa mga controversial issues. Pangalawa, may seeming lack of any strategic programs, no? Declaration of agenda on issues like foreign policy. Hindi rin daw natalakay ang peace process sa CPP, NPA, NDF. Pati ang naantalang pagbalangkas ng Bangsamoro Basic Law. Gayon din ang Freedom of Information Bill ng Kongreso na pinangako ng Pangulo na maipapasa bago matapos ang termino niya. Over the past 4 SONAs ng Pangulo, ay wala man lang reference doon sa PDP plan kung ano na ba yung kanyang na-achieve, no? Ano yung mga kulang, etc. No? 8 trillion pesos na ang nagastos. So there have to be accomplishments. Ang importanteng tanong dyan is, ang mga nagawa mo ba ay sapat sa sinabi mong gagawin mo? Ayon ang hindi niya nasagot.
Ako si Ruth Cabal, ang inyong saksi.